Babantayan na rin ng COMELEC ang paggamit ng mga influencer at mga talent ngayong panahon ng eleksyon. Samantala, gusto namang makasiguro ang komisyon na hindi magagamit ang uplan katok ng PNP sa panahon ng halalan. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Pinayagan na ng COMELEC ang kanilang komite sa kontrabigay na gumalaw na rin pagdating sa mga influencer, artists at talents na ginagamit ng mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairperson Atty. George Garcia, dapat mapanagot na rin ng mga influencer na hindi tapat sa kanilang kinikita sa panahon ng eleksyon at sa mga kandidato na hindi nagre-report ng tama sa komisyon pagdating sa paggamit ng mga kilalang influencer sa panahon ng pangangampanya. Anong extent yung usapan nila? May kontrata ba sila? Yan bang kontrata dapat sinasabit sa amin? Kasi yung kontrata kasi sa mga istasyon ng radyo, telebisyon, kahit sa dyaryo, sinasabit sa amin sa COMELEC for purposes of comparison doon sa nire-report ng mga kandidato o mga political parties. Huwag sana pong sabihin ng ibang masasagasaan na napaka ano naman ng COMELEC, napaka-stricto naman. Yun po yung purpose namin just to ensure equal opportunity. Kasi hindi naman po lahat ay makakapag-avail ng influencers. Bagamat hindi natin pinagbabawal sila, ang sa atin lang, edi fair, kung makakapag-avail kayo ng influencers, di magbayad lang ng tamang buwis o i-report lang sa COMELEC para lang alam namin magkano ang ginastos. Compliant pa ba sila sa 3 piso o 5 piso as the case may be na pinoprovide ng ating batas. Samantala, aminado naman ng COMELEC na hanggang ngayon ay hindi pa sinisira ng poll body ang mga nasayang na balota. Ayon kay Garcia, dapat pa silang humingi ng permiso sa mga kinauukulang ahensya bago sila tuluyang magsira o magtunaw ng mga balotang nasayang kasunod ng mga natanggap na temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Una nang sinabi ng COMELEC na nasa 6 na milyon ang wasted ballots. Kasi kakailanganin po natin ng permiso mula po sa isang ahensya ng pamahalaan on because of the historical significance. Hindi kasi ikaw basta-basta pwedeng manira ng kahit na anong kagamitan sa pamahalaan na walang go signal ang opisina na yon upang i-certify nila na wala namang historical value yung mga dokumento na ito. Number 2, kakailanganin natin hintayin din ang go signal ng ating Commission on Audit doon sa ating proseso ng pagsira o pagtunaw na gagawin doon sa mga balota na yan. Giit naman ng COMELEC Chief, hindi magagamit sa halalan ang mga nasayang na balota kasi hindi na ito tatanggapin at babasahin ng makina. Huwag po mag-alala ang lahat. Anytime po available yan at pwedeng makita yung pong kinalalagyan ng mismong mga balota na yan and hindi po yan magagamit. Bakit? Sapagkat yung pong pangalan ng mga naandun ay may kulang na pangalan. And therefore, kahit ipasok nyo sa machine yan, i-reject na po ng machine ngayon sapagkat yung machine natin ay tatanggap lang nung mismong listahan ng pangalan, lalo na sa pagkasenador, naandun yung pangalan nung nakakuha ng TRO. So pag wala yung pangalan yon, hindi siya tatanggapin ng machine dahil hindi siya nakaserialize base doon sa bagong listahan ng Commission on Elections. Samantala, ang uplan katok ng Philippine National Police hindi raw dapat maabuso sa panahon ng eleksyon ayon sa poll body. Ang uplan katok ay house-to-house campaign ng kapulisan laban sa loose firearms. Ayon kay Garcia, walang masama sa uplan katok, pero anya, ibang usapan na kung maaring magamit ito para makapanakot ng mga botante. Mas maganda anya na makapagsumite ang kapulisan ng kanilang operation plan kung paano nila sinasagawa ang uplan katok para matiyak ang proteksyon ng publiko pagdating sa panahon ng eleksyon. Pwede po kasi sabihin natin dito sa mga urban areas, yes, maaaring wala. Paano sa mga liblib na lugar? Hindi po ba? Under the guise ng uplan katok, under the guise na naka-uniforme yung mismong pupunta. Siyempre, mga kababayan natin matatakot. Dahil nga election period. Election period po kasi. Paano kung yung kinakatok ay ang perception kalaban kasi na nakaupo na mayor? Di ba? Tapos sasabihin ginagamit po ang Philippine National Police. Ito po ay protection din ng PNP. Hindi ba? In the same manner, na kapag nag-establish po tayo ng checkpoint, napaka-stricto natin sa checkpoints. Plain view doctrine. Bakit pwedeng pakialaman ng COMELEC ang checkpoints? Hindi namin pwedeng pakialaman yung ibang programa? Samantalang deputize po namin sila. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, nasa Minay News.